So ayan, magandang gabi. So ngayong gabi ay pag-uusapan natin ang tungkol sa brooding time ng ating mga sisiw. Pag-usapan na rin natin yung brooder. So ayan yung mga sisiw ko na nasa brooding stage. So ayan. So ayan. Kung makikita nyo dito sa portion na to ng aking kulungan, yung ilaw ko ay puti. So dito naman, ayan, tinanggalan ko ng ilaw yung ano ko, yung ano na to. Maliwanag naman, wala namang problema para sa kanila. At ito naman, yung ilaw ko naman dito ay pinalitan ko. Hindi po yan yung mainit na ilaw, although dilaw po yan, pero hindi po yan dilaw. Tapos ayan nga, yung ano ko, yung aking tabing dito ay medyo makapal na plastic para namomonitor ko kahit gabi kung ano yung galaw nila, kung mainit ba or kung ano yung kailangan kong gawing adjustment para sa kanila. So ayan na. So ayan. Ayan sila. Ayan yung kanilang feeder ano. So ang ginagawa ko nga palang pakain dito ay ayan, unlimited po yung patuka, yung pakain natin. So ayan. Ganon din yung tubig natin. Pero ngayong ano, pang harvest na kasi ito eh. So ang ginagawa ko, hindi ko na sila binibigyan ng vitamins. So ayan sila. So punta tayo doon sa main topic natin na brooder. So ayan ano, dito sa brooding natin, sa brooding area natin, meron tayong 30 heads na mga chicken. So isang linggo na po ito. So kung makikita nyo yung setup nya, ayan, kulob po yan. Yung kulungan ko nga pala, may insulation po yan sa taas ano. Kaya kahit katanghalian, hindi naman gaano mainit yan. So ayan o, sa gilid, kulob po yan. And then ayan sa kabilang gilid din, may plastic din po nakamukha ng nasa harap nya. Ayan, pero may ventilation naman po yan. Kahit pa paano, may singawan po yan ng ano. So yun na nga. So ang brooding ay isa sa pinakamalagang stage sa pag-aalaga ng broiler na kailangan nating maintindihan. So madalas na pinagdidibatihan ng mga nag-aalaga ng broiler kung paano ang tamang brooding at kung hanggang kailan dapat may sapin ang ating mga alagang sisiw. So ang main purpose talaga ng brooding ay ang tamang init para sa ating mga sisiw, dahil yun ang kailangan ng mga alaga para sa kanilang maayos na paglaki. Kung kaya't kung ating iisipin ano, hindi naman kailangan ng sapin talaga, basta tama lang yung temperatura na kanilang nakukuha. So kagaya nga dito sa ginawa ko, ayan, naglagay ako ng compartment sa ilalim ng kanilang mga sahig na magsisilbing sapo ng kanilang mga ipot. So ayan o, kung titingnan natin ayan, hindi rekta nila na tinatapakan yung kanilang mga ipot. So ayan, nasa yung bagsak niya nasa compartment, at kung sinisipag ako, araw-araw kong tinatapon o dinidispose yung kanilang mga dumi. Kung minsan naman, kung busy, inaabot ng 2 araw yan, pero okay lang kasi ayan, may ventilation naman yung ating kulungan sa itaas. Ayan o, may mga singawan naman para hindi sila prone sa ammonia. So ayan ano, so ang kagandahan ng may compartment sa ilalim, pwede mo rin silang lagyan ng ipa, pwede mo rin lagyan ng karton, nang sa ganun madaling i-dispose yung ano, yung dumi ng ating mga alaga. So ayan. So yun lang naman. Lagi nating tatandaan, kapag tama yung brooding natin, tsak lalaki ng maayos ang ating mga alaga. Maraming salamat sa panonood.